Noong 2022, nagbakasyon kami ng pamilya ko sa Baguio for 1 week. Kasama ko sina mom, dad, dalawa kong kapatid, bunso naming kapatid na lalaki, boyfriend ko, at dalawa naming aso. Yung nakuha naming Airbnb, apartment style na unit malapit sa Burnham Park. Pagdating pa lang namin, kakaiba na akong pakiramdam. Sa reception area, napansin ko yung hallway pupunta sa comfort room sa dulo. Tahimik siya. Sobrang tahimik. Parang walang tao. Pero pakiramdam ko, may nakatingin. Hinaliwala ko lang. Pagdating namin sa unit sa 3rd floor, maayos naman lahat. Malinis, tahimik, may maliit pang altar sa loob. Pero doon nagsimula ang lahat. Unang gabi pa lang, biglang nagising si boyfriend ng madaling araw. Pawis na pawis, kahit sobrang init sa Baguio. Sabi niya, naginip daw siya na may sinasapian sa loob ng unit. Parang gusto niya kumalaw, pero hindi niya magawa. Hindi namin pinansin. Pero pagsapit ng pangalawang gabi, nag-iba yung kilos ng dalawa naming aso. Ayaw nilang lumabas sa ilalim ng kama. Nanginginig lang sila habang nakatingin sa pintuan ng kwarto. Tahimik lang. Parang may tao sa labas na kami lang ang hindi nakakakita. Pangatlong gabi, habang pauwi kami galing din, napansin ko yung ilaw sa hallway. Paulit-ulit itong bumubukas at namamatay. Akala ko may tao. Pero nung sumilip kami, wala. At noong 4th night, bandang 3 a.m., nang bigla akong magising. Madilim yung sala, pero bukas yung pinto ng kwarto namin. Kaya tanaw ko yung part kung saan natutulog yung mga kapatid ko. At doon ko siya nakita. Akala ko si ate. Nakatayo siya sa gitna ng sala, nakatalikod, hindi gumagalaw. Tatawag na sana ako, pero napansin ko, wala siyang mukha. Hindi dahil madilim, kundi hindi dahil parang may sobrang itim na sa parting dapat mukha niya. Nanigas ko, pakiramdam ko kapag nagsalita ako lumit siya at ayokong makita kung ano ang nagsalit niya. Kinabukasan, tinanong ko si ate, saan ka pumunta kagabi? Namutla siya at mahina niyang sinabi, hindi ako bumaba. Pagkatapos ng bakasyon, nakalimutan namin ang nangyari. Hanggang sa ilang buwan ang lumipas, nang nakita akong Facebook post. Picture ng eksaktong unit na tinutuluyan namin. Ayon sa post, may nakita rin daw silang babae sa loob ng unit tuwing madaling araw. Akala rin daw nila kasama nila hanggang sa mapansin nilang wala itong mukha. Nang makita ni dati yung post, tumahimik siya. Tapos sabi niya, hindi lang ikaw ang may naramdaman to. Ayaw lang nilang magsalita ni Ma dahil baka masira yung bakasyon niya. Pero gabi-gabi raw, may narinig silang mabigat na paghinga sa kwarto nila. At sa sobrang takot, palihim daw silang nagbubudbud ng asin sa paligid ng unit habang tulog kami. Hanggang ngayon, tuwing nakikita ko ang picture ng unit na yun, pakiramdam ko, may nakikitay pa rin doon sa tingin.